Alas 3:47 ng madaling araw noong Enero 24, 2026. Biglang bumasag sa katahimikan ng USS Abraham Lincoln ang tunog ng mga alarm. Sa loob ng Combat Information Center, hindi makapaniwala ang mga radar operator sa kanilang nakikita. Maraming missile signature ang sabay-sabay na lumitaw sa kanilang mga screen. Inilunsad ng Iran ang inaakala nilang isang mapanirang strike laban sa pinakamakapangyarihang barkong pandigma na Amerika. Ngunit may isang bagay na hindi alam ang mga Iranian. Nakagawa sila ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang kasaysayang militar. Maling aircraft carrier ang kanilang tinarget. Ito ang kwento kung paano nabunyag, napahiya at napigilan ang buong missile strategy ng Iran sa loob ng wala pang 4 na minuto. Upang maunawaan kung bakit ito nangyari, kailangang malaman ang mga nagaganap sa Persian Gulf nitong mga nakaraang buwan. Nang dumating ang USS Abraham Lincoln sa rehiyon noong Setyembre 2025, hindi ito isang ordinaryong deployment. Ang Carrier Strike Group ay tumutugon sa tumitinding agresyon ng Iran. Sa loob ng maraming taon, binuo ng Iran ang tinatawag nilang Carrier Killer Arsenal. Daan-daang ballistic missiles, cruise missiles, at drones ang idinisenyo para sa isang layunin, ang palubugin ang isang American supercarrier. Ipinagmalaki ng mga Iranian military commander na kaya ng kanilang mga missile na tamaan ang kahit anong US carrier na pasok sa kanilang range. Tinawag nila ang mga American carrier na floating coffins at sitting ducks. Ngunit may isang bagay na hindi naintindihan ng pamunuan ng Iran. Ang Abraham Lincoln ay hindi na ang parehong carrier na pinag-aralan ng kanilang intelligence sa loob ng ilang dekada. Noong 2024, natapos ng Lincoln ang isang modernization na gumawa rito bilang isa sa pinaka-advanced na warship na na-deploy. Nilagyan ito ng mga bagong radar systems, upgraded missile defenses, at isang teknolohiyang hindi pa nararanasan ng mga Iranian. Ito ang fully integrated Naval Integrated Fire Control System. Kayang-kaya nitong mag-track at magwasak ng mga banta sa distansyang dati ay akala ng lahat ay imposible. Ang intelligence ng militar ng Iran ay gumagana based sa mga lumang impormasyon. Inakala nilang alam nila kung ano ang kanilang inaatake. Ngunit nagkamali sila ng malaki. Matagal nang hinihintay ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang pagkakataong ito. Sa loob ng ilang buwan, sinubaybayan nila ang bawat galaw ng Lincoln. Pumuwesto ang kanilang mga missile batteries sa kahabaan ng Strait of Hormuz. Daan-daang beses nilang sinanay ang eksaktong senaryong ito. Ang kanilang plano ay sopistikado, base sa standards ng Iran. Una, maglulunsad sila ng bulto ng decoy drones upang guluhin at punuin ang radar ng carrier. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, ititira nila ang kanilang pinaka-advanced na ballistic missiles. Kabilang dito ang Fateh 110 at ang mas bagong Dezful missiles na may bilis na Mach 4. Naniniwala ang mga Iranian na nakuha na nila ang tamang timpla. Kinalkula nila na kahit ang mga American defenses ay hindi kakayaning pigilan ang ganito karaming banta ng sabay-sabay. Ngunit may isang malaking butas sa kanilang iniisip. Ang USS Abraham Lincoln ay hindi nag-iisa. Ito ang sentro ng Carrier Strike Group 3. Kasama rito ang guided missile cruiser na USS Mobile Bay na may 122 vertical launch cells. Laman nito ang mga SM-2 at SM-6 missiles, ang pinaka-advanced na ship-based anti-ballistic missile system sa buong mundo. Nandun din ang mga destroyer na USS Fitzgerald at USS Samson, na bawat isa ay may karagdagang 76 na launch cells. At may nagmamanman din sa ilalim ng dagat ang 2 Virginia-class attack submarines. Kaya ng mga ito na mag-track at mag-neutralize ng anumang banta bago pa man ito makalunsad. Akala ng mga Iranian ay aircraft carrier lang ang kanilang inaatake. Hindi nila alam, inaatake nila ang isang floating fortress na pinaliligiran ng pinakasopistikadong defensive network na nabuo sa kasaysayan. Alas 3:43 na madaling araw,
Sinimulan ng mga puwersa ng Iran ang kanilang pag-atake. Na-detect ng mga radar stations sa Lincoln ang unang wave, 23 Shahed 100 at 36 na drones ang inilunsad mula sa mga posisyon sa baybayin ng Iran. Sa Combat Information Center, gumawa ng desisyon ang Tactical Action Officer na magiging susi sa kanilang tagumpay. Engage with secondaries. Save the standards for the ballistic threats. Ang utos niya. Ang Lincoln CIWS Phalanx Systems, ang mga puting dome-shaped guns na nakikita sa mga barko ng Navy, ay umikot at nagpaputok ng 4,500 rounds kada minuto. Ang mga 5 pulgada na guns ng mga destroyer ay nagsimula na ring mag-coordinate ng putok. Sa loob ng 70 segundo, lahat ng drone ay nawasak. Ngunit ito ay simula pa lamang. Alas 3:45, nagsimula na ang main event. Ang mga Iranian ballistic missile batteries sa Zagros Mountains ay nagliyab na. 8 Dezful missiles na bawat isa ay may 450 kilong warhead ang humararot sa langit sa bilis na Mach 4. Kasabay nito, ang mga mobile launcher malapit sa Bandar Abbas ay nagpakawala ng 6 na Fateh 110 missiles. 14 na missiles ang lahat na nakatutok sa USS Abraham Lincoln. Ito na ang pinakamalakas na suntok ng Iran, ang bunga ng lahat ng kanilang pagsasanay. Dito na nagsimulang magkamali ang lahat para sa Tehran. Ang Aegis Combat System sa USS Mobile Bay ay ilang oras nang nakatrack sa mga missile batteries ng Iran. Sa sandaling lumunsad ang mga missiles, meron na agad firing solutions ang system. Vampires! 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 14 inbound! Sigaw ng radar operator. Agad at napakalakas na naging tugon ng US Navy. Nagpakawala ang USS Mobile Bay ng walang SM-6 missiles. Hindi ito basta-bastang interceptors. Kaya nitong tumira ng ballistic missiles sa layong mahigit 150 milya. Kaya rin itong i-retarget habang nasa gitna ng lipad. Ang USS Samson at USS Fitzgerald naman ay naglunsad ng tigapat na SM-2 Block 4 missiles bilang secondary layer. Ngunit hindi rin pakasiguro ang US Navy. May nangyaring hindi inaasahan ng mga Iranian. Nag-launch ang Lincoln ng 2 EA-18G Growler electronic warfare jets na kanina pa naka-combat air patrol. Ang mga jet na ito ay may dalang pinaka-sopistikadong jamming equipment sa buong mundo. Habang papalapit ang mga missiles ng Iran sa target, biglang nagluko ang kanilang guidance systems. Na-jam ang mga GPS signals at nabulag ang kanilang terminal radar seekers dahil sa electronic noise. Sa 14 na missiles na inilunsad ng Iran, 8 ang nawasak sa boost phase pa lang ng mga SM-6 interceptors. 4 ang nawalan ng direksyon at bumagsak sa Gulf. 2 naman ang tinamaan ng SM-2 missiles sa huling bahagi ng kanilang lipad. Walang kahit isang missile ang lumapit sa layong 30 metro mula sa USS Abraham Lincoln. Ang kabuuang oras ng labanan, 3 minuto at 47 segundo. Ilang taon ang ginugol ng Iran para paghandaan ang atake na ito. Ginamit nila ang kanilang pinakamahal at advanced na sandata, ngunit wala silang napala. Sa loob lang ng ilang oras, nalaman ng buong mundo ang nangyari. Naglabas ng statement ang US Central Command para kumpirmahin ang labanan. Hindi sila nagmayabang dahil hindi na nila kailangan. Ang resulta na mismo ang nagsasalita. Sa loob ng Iran, nagkukumahog ang Revolutionary Guard na kontrolin ang balita. Sinabi ng kanilang state media na ang atake ay isang warning shot lang at pinili nilang wagwasakin ang carrier. Ngunit walang naniwala sa kanila. Iisa ang konklusyon ng mga intelligence analysts sa buong mundo. Ang buong anti-carrier strategy ng Iran ay nakabase sa mga impormasyong luma na ng ilang dekada. Hindi kayang tumagos ng kanilang mga missile sa depensa ng Amerika. Mali ang kanilang targeting data at ang kanilang electronic warfare ay walang binatog kumpara sa mga system ng US. Ngunit, ang mas matinding dagok ay ang sumunod na nangyari. Sa loob ng 72 oras matapos ang bigong atake,
Sinubaybayan ng mga US submarines ang bawat barko ng Iran na lumabas ng port. Ang mga B-2 bombers mula sa Diego Garcia ay lumipad sa ibabaw ng Gulf bilang deterrence. At ang USS Abraham Lincoln, nagpatuloy lang ito sa kanyang patrol na tila walang nangyari. Malinaw ang mensahe. Ibinuhos niyo na ang lahat, pero sumablay kayo. Ngayon, alam niyo na kung gaano kalayo ang agwat natin. 3 leksyon ang natutunan ng Iran ng gabing iyon. Una, ang depensa ng American carriers ay mas matindi kaysa sa inaakala ng lahat. Ang kakayahan ng SM, 6 na wasakin ang missiles sa boost phase, ay nagpabago sa mukha ng missile warfare. Pangalawa, ang electronic warfare ang naging mapagpasyang factor. Ang mga EA-18G Growlers ay hindi lang basta tumulong. Pinatahimik nila ang buong missile salvo nang hindi man lang nagpapaputok ng armas. Pangatlo, at ang pinaka-importanting lahat, ang pag-atake sa isang US carrier strike group ay hindi lang mahirap, kundi isang suicide mission. Akala ng mga Iranian ay meron silang carrier killer arsenal. Ang totoo, ang meron sila ay isang napakamahal na paraan para patunayan ang galing ng US Navy. Nagpakawala sila ng missiles sa maling carrier at natuklasan nila na ngayong 2026, wala namang tamang carrier na pwedeng atakehin. Kung gusto niyo pang makakita ng mga video tungkol sa lakas ng US Navy, siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell. At kung sa tingin nyo ay may natutunan ang mga kakampi ng Iran sa sakulang ito, abangan nyo ang nangyari nang subukan din ito ng mga Houthi. Ang video na yon ay nasa screen nyo na ngayon.